Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 14, 2025, Martes ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 1, verses 16 to 25. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo ay napapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. At dito nga po, pinapaalala niya sa sulat na ito na nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pananampalataya ang ating pong relasyon at ugnayan sa Diyos. Kaya nga po yung pananampalataya, sisimula din po na kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi nagiging malinaw sa iyo o malabo pa sa iyo, doon magsisimula po, no? Yung parang foundation, manalig ka, at yung pananalig na ito ang mas magtutulak sa iyo para sa mas malalim na pagkilala, mas malalim na paglalakbay tungo sa ating Panginoon. Ito po yung kahalagahan nito, no, na ipinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Roma at maging sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon. Dahil yung pananampalataya ang nagbibigay din sa atin ng katatagan para piliin ang katotohanan at iwan ang ating pong mga kamalian na nagdudulot ng pagkakasala sa atin. Kaya sabi nga po dito, no, nahahayag mula sa langit yung puot ng Diyos laban sa mga kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. So, ito po, no? At sa pagpapatuloy din ng mga nangyayari po sa ating gobyerno, talagang napakahalaga po na may mga tao na may pananalig sa Diyos ang
ang nag-uusisa, ang nagtatanong tungkol sa katotohanan. Dahil kung ang mga taong ito ay walang pananampalataya, talagang ang direksyon ng ating mga hearing ay laging pabaluktot, laging pagsisinungaling, tatakpan at pilit na pagtatakpan ng ilang mga personalidad para lamang hindi sila masira, para hindi mawala sa plano, para sa hinaharap. Kaya hindi po dapat natin binabaliwala yung atin pong buhay espiritual. Lalo na nawa yung pananalig natin sa Diyos, yung pananalig natin kay Kristo na siyang nagliligtas sa lahat anuman po ang ating estado sa buhay, kasarian, maging ang ating pong nationality. Lahat ay ninanais ng Diyos na mailigtas. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.